Sa isang maliit at tahimik na bayan, ay naninirahan si Isabel. Isang babaeng byuda matapos pumanaw ang kanyang asawa na si Mateo dahil sa isang aksidente. Matapos ang ilang buwan ng lungkot at pagdadalamhati, nagpasya si Isabel na simulan ulit ang kanyang buhay. Naisip niya na maghanap ng trabaho upang maibsan ang kanyang lungkot at mapalitan ang kawalan ng kanyang asawa. Wala silang anak, kaya mas lalong malungkot ang buhay ni Isabel. Wala siyang malalapitan at pati na rin makausap. Sa kanyang paghahanap ng trabaho, ay nakilala ni Isabel si Marco, ang pinakamatalik na kaibigan ni Mateo. Si Marco ay isang guro sa lokal na paaralan at naging kaibigan ni Isabel mula pa noong sila'y bata pa lamang. Isang hapon, habang naglalakad sila sa bayan, nagsimulang lumabas ang mga matagal ng hinanakit at panghulila ni Isabel. Alam mo Isabel, hangang-hanga talaga ako sa'yo. Sobrang tapang mo kasi. Isipin mo yun, ikaw na lamang mag-isa pero narito ka pa rin at lumalaban sa buhay. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo ngayon. Pagsasalita ni Marco, kaya malungkot nang umiti si Isabel. Sa totoo lang nagmumukha lang akong matapang. Pero dito sa puso ko, punong-puno na ng takot, lungkot at pati sakit. Para lang akong masaya pero gabi-gabi akong umiiyak at nag-iisip kung paano ko sisimulan muli ang aking buhay na wala na si Mateo. Pag-amin ni Isabel, kaya't malungkot na tumingin si Marco sa kanya, na halatang naaawa sa kanya. Marco, paano mo nalampasan ang pagkawala ng iyong kaibigan na si Mateo? Tanong ni Isabel, habang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi madali, Isabel, pero unti-unti kang natutunan ng pagiging matatag para na rin sa sarili ko at para sa mga taong mahalaga sa akin. Sagot ni Marco, habang ipinapahid ang luha ni Isabel. Tama ka nga, kaya't sinusubukan kong maging matapang at matatag. Alam kong hindi matutuwa si Mateo pag nakita niya akong malungkot at nasasaktan. Wika ni Isabel. Tama, at nandito lang ako sa tabi mo palagi, Isabel. Napangiti na lamang silang dalawa at mas na-enjoy nila ang kagandahan ng lugar. Palagi siyang sinasamahan ni Marco at pinapasaya. Halos makalimutan na ni Isabel na nag-iisa na lamang siya sa buhay dahil kay Marco. Hindi nito hinahayaan na maging mag-isa lamang at malungkot ito. Unti-unting bumabalik ang ngiti sa labi ni Isabel dahil sa tulong ng kanyang kaibigan na si Marco. Isang gabi, mag-isa lamang sa bahay si Isabel at nasa kwarto siya at may ginagawa. Maya-maya ay may narinig si Isabel na kakaibang ingay mula sa kusina. Biglang lumiyab ang takot sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kwarto. Nanginginig ang kamay habang hinaharap ang kusina. Doon niya nakita ang isang lalaking nakamaskara na nagmumukhang magnanakaw. Halos maiyak na lamang siya sa takot. Maingat na pumasok muli sa kanyang kwarto si Isabel at naglock siya ng pintuan ng kwarto at hinanap ang kanyang telepono. Ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog sa dibdib at ang takot ay bumabalot sa kanyang paligid. Unang pumasok sa isip niya ay tawagan nitong si Marco para humingi ng tulong. Agad niyang kinuha ang cellphone niya at mabilis na tinawagan ang binata. Marco, tulungan mo ako. May magnanakaw sa loob ng bahay. Please, natatakot na ako. Bulong ni Isabel. Ang boses niya ay halos pumiyok sa takot. Sa loob ng ilang minuto, narinig ni Isabel ang kalabog mula sa sala at biglang tahimik na lamang. Pagkatapos ay narinig niya ang tinig ni Marco na tumawag sa kanya mula sa ibaba. Isabel, nasaan ka? Okay ka lang ba? Ang mabilis na tanong ni Marco ay puno ng pag-aalala. Nanginginig sa takot at lumabas si Isabel mula sa kwarto at agad na nakita si Marco na nakaabang sa sala. Sa isang sulok, nakikita rin niya ang hindi pamilyar na lalaki na nakamaskara na wala ng malay. Marco, salamat sa Diyos at dumating ka. Sigaw ni Isabel at agad siyang tumakbo patungo sa kanya. Maigpit niyang niyakap si Marco na nagpakalma naman sa kanya. Isabel, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong ni Marco habang hinahaplos ang likod ni Isabel. Hindi ako nasaktan, Marco. Okay lang ako. Akala ko talaga katapusan ko na. Sambit ni Isabel. Ang kanyang mga matay puspos ng takot. Huminga ng malalim si Marco
at saka siya umili. Huwag kang mag-alala, Isabel. Tumawag na ako ng mga pulis. Dito lang ako sa tabi mo. Siguraduhin lang natin na ligtas ka. Sabi ni Marco na nagtutok sa kanya ng pag-aalala. Tahimik na nagtagpo ang mga mata ni na Isabel at Marco. Sa sandaling iyon, ramdam ni Isabel ang seguridad at pagmamahal mula rito. Dito ka lang, Marco, ah. Huwag mo akong iiwan. Dagdag ni Isabel na may nagmamakaawang mukha na halatang takot na takot. Sa paglipas ng oras, dumating na nga ang mga pulis at naayos ang sitwasyon sa bahay. Natapos ang gabi na puno ng tensyon, ngunit masaya si Isabel dahil ligtas silang dalawa. Matapos ang insidente, mas lalong tumibay ang samahan nila Isabel at Marco. Naging mas malapit silang lalo sa isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging panatag ang kanilang pagmamahalan. Marco, salamat sa lahat ah. Hindi ko alam kung papaano kita mapapasalamatan ng tama. Sampit ni Isabel na puno ng pagpapasalamat. Okay lang yon, Isabel. Masaya akong ligtas ka at lagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi para sa'yo. Tugon ni Marco na may matamis na ngiti. Mula noon, ay naging mas malapit na si Isabel kay Marco. Natutunan niyang magtiwala at muling magmahal. Bagamat alam niyang hindi ito madali sa una. Sa tuwing may problema si Isabel, laging nariyan si Marco upang makinig at magbigay ng payo sa kanya. Isabel, mahalaga na yakapin mo ang mga bagong pagkakataon na dumarating sa'yo. Hindi natin alam kung paano darating ang pag-ibig. Sabi ni Marco, isang gabi habang nagkakape sila sa bahay ni Isabel. Alam mo ba, Marco, hindi ko inaasahan na muling mararamdaman ang ganitong kasiyahan matapos ang pagkawala ni Mateo. Hindi ko alam pero sa tingin ko mali ang magkagusto sa'yo. Tugon ni Isabel. Shh! Alam kong hindi ito madali, Isabel. Lalo na sa'yo. Hindi kita minamadali. At naiintindihan kong kailangan mo ng mahabang oras para makapag-isip-isip. Pagsasalita ni Marco, habang si Isabel naman ay hindi makatingin sa binata. Patawad, Mateo. Nasabi na lamang ni Isabel. Sa mga sandaling iyon, ay unti-unti ring nararamdaman ni Isabel na may espesyal na damdamin siya para kay Marco. Hindi niya inaasahan na ang kanyang nararamdaman ay higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin, nagkaroon ng kakaibang tibok sa puso ni Isabel. Marco, hindi ko alam kung papaanong sasabihin ito sa iyo ngunit nararamdaman ko na espesyal na ang pagmamahal ko para sa iyo. Bulong ni Isabel, na puno ng takot at pangamba. Napatingin si Marco kay Isabel. May kaba at ngiti sa kanyang mukha. Walang ibang salitang inilabas si Marco at marahan lamang na yumakap upang pakalmahin si Isabel. Isabel, hindi ko rin inaasahan na magiging ganito ang nararamdaman ko para sa iyo. Ngunit alam kong seryoso na itong nararamdaman ko. Sagot ni Marco, na puno ng pag-asa. Hindi kita minamadali at gusto kong unti-unti mong maramdaman ang pagmamahal na karapat-dapat para sa iyo. Napapikit na lamang ang dalaga at mahigpit na yumakap sa binata na para bang handa na siyang tanggapin ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya. Mula noon, naging bukas sina Isabel at Marcos sa kanilang nararamdaman. Itinadag nila ang isang bagong pagsasama na puno ng pagmamahal at pangunawa. Sa kabila ng mga haka-haka at sulyap ng iba, pinili ni na Isabel at Marco na maging masaya at magmahalan lamang. Tinanggap nila na ang pag-ibig ay hindi minamadali at hindi dapat ikahiya. Sa pagtanggap ni Isabel kay Marco, natutunan niyang muling maniwala sa pag-ibig at magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita nila na ang tunay na pagmamahal ay maaaring dumating sa oras na hindi mo inaasahan at ito ay dapat yakapin at ipaglaban. Sa mga araw na lumipas, hindi napigilan ni Isabel ang maranasan ng mga masamang tingin at komento ng mga ibang tao sa kanilang relasyon. Maraming taong nagpapalaganap ng mga kuro-kuro at mga salita laban sa kanila. Lalo na't ang mga tao ay iniisip na pumatol siya sa kaibigan ng asawa niyang pumanaw na. Nakakapagod na rin minsan, Marco. Sambit ni Isabel habang sila'y naglalakad sa park isang hapon. Alam ko, Isabel, pero wag na lang natin pansinin ang mga sinasabi nila. Tayo lang ang nakakaalam ng totoong nangyari sa atin. Tugon ni Marco na nagbibigay ng suporta sa kanya. Napangiti na lamang si Isabel sa mga salita ni Marco
Salamat sa pangunawa at pagmamahal mo, mahal ko ah. Mahal na mahal kita. Sabi ni Isabel na napakabigat ng puso. Mahal rin kita, Isabel. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Sagot ni Marco na may halong determinasyon sa kanyang boses. Isang linggo, matapos ang insidente, napagpasya ni na Isabel at Marco na pumunta sa simbahan para magdasal at humingi ng gabay sa Diyos. Dala-dala nila ang kanilang mga damdamin at hangarin na maging tama ang kanilang mga desisyon. Lord, gabayan niyo po kami sa aming pagmamahalan. Tulungan niyo po kaming malampasan ang mga pagsubok at patawarin niyo po ang mga nagbibigay ng masasakit na salita sa amin. Dasal ni Isabel na puno ng pananampalataya. Hinihiling ko rin po, Panginoon, na bigyan niyo kami ng lakas ng loob at pag-asa sa aming paglalakbay. Dagdag ni Marco na may pagnanais na maging matatag. Pagkatapos ng kanilang pananalangin, naramdaman nila Isabel at Marco ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Bahagyang nawala ang bigat ng kanilang dinadala. Isabel, nandito lang ako palagi para sa iyo ah. Huwag mong pababayaang bumaba ang loob mo sa mga sinasabi ng iba. Sabi ni Marco na hawak ang kamay ni Isabel. Talaga bang tama itong ginagawa natin, Marco? Tanong ni Isabel na puno ng pangamba. Tama para sa atin, Isabel. Hindi natin kontrolado ang opinyon ng iba. Ngunit kayang-kaya nating harapin ito. Basta't magkasama lamang tayo. Sagot ni Marco na may ngiti. Isang gabi habang natutulog si Isabel, ay biglang bumisita sa kanyang panaginip ang pumanaw niyang asawa. Isabel, mahal, masaya akong muli nang bumalik ang mga ngiti mo sa iyong labi. Walang mali sa ginagawa niyo ni Marco. Masaya ako para sa inyong dalawa at mahal na mahal pa rin kita. Patawad at hindi ko naibigay sa iyong pagmamahal na panghabang buhay ah. Pero palagi mong tatandaan na mahal kita palagi. Wika ni Mateo sa kanya. Kit na pangiting umiiyak na lamang si Isabel. At akma na sana niyang lalapitan ng asawa nang bigla na lamang siyang nagising. Napansin niya ang luha sa kanyang mga mata at naiyak na lamang lalo si Isabel. Maraming salamat, Mateo. Umiiyak na sabi ni Isabel. Nang maglaon, unti-unti nang bumalik ang sigla at kumpiyansa ni Isabel. Mas lalong tumibay ang kanilang relasyon at naging handa silang harapin ang anumang pagsubok na dumarating. Sa oras na may naririnig na masasakit na salita mula sa iba, lagi silang nagpapaalala sa isa't isa ng kanilang pagmamahalan at suporta. Isabel, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita at hindi kita iiwan. Sabi ni Marco na puno ng determinasyon. Marco, mahal din kita. Salamat sa lahat ng pagmamahal at pag-intindi mo sa akin ha. Tugon naman ni Isabel na puno ng pasasalamat. Sa uli, natutunan ni Isabel at Marco ang kahalagahan ng pagtitiwala at pananampalataya sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging tanglaw at lakas sa bawat isa, kahit pa maraming humadlang sa kanilang dinaraanan. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging matatag sila at handang harapin ang buhay na meron sila, kasabay ng pangako ng kanilang pagmamahalan at pananampalataya sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok at kritisismo mula sa iba, natutunan nila Isabel at Marco ang halaga ng tunay na pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay nagpapakita kung paano harapin ang hamon ng buhay at paanong lumaban para sa kanilang nararamdaman. Ang aral ng kanilang kwento ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagiging matatag sa gitna ng mga pangamba at agam-agam. Ipinakita nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi natitinag ng anumang hadlang o kritisismo mula sa iba. Higit sa lahat, ang kwento ni na Isabel at Marco ay nagtuturo ng pagtitiwala sa sarili at sa kanilang relasyon. Hindi dapat magpadala sa mga pangamba at negatibong opinyon ng iba. Ang pagtitiwala at komunikasyon sa isa't isa ay mahalaga upang mapanatili ang matibay na pundasyon ng pagmamahalan. Sa pamamagitan ng kanilang pagpapatibay ng loob sa isa't isa at pananampalataya sa Diyos, napatunayan ni na Isabel at Marco na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Ipinakita nila na sa huli, ang pagmamahal ang siyang nagwawagi at nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang hamon ng buhay.